Si Apostol Pedro ba ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ating alamin ang buong katotohanan. Welcome sa aking YouTube channel, ang Pinoy Tik Tayo. Ang aking paksa ngayon ay pag-usapan natin ang sinasabi ng mga Catholic Faith Defender na si Apostol Pedro raw ang unang Santo Papa ng kanilang relihiyon. Patunayan natin sa kasaysayan na hindi naging unang Santo Papa si Apostol Pedro. Disclaimer lang, itong bidyong ito ay hindi paninira sa ating mga kababayang Katoliko, kundi binigyan lang natin sila ng tamang pag-unawa para kanilang maintindihan ang katotohanan. Ngayon, anong aklat kasaysayan ang nagpapatunay na hindi si Apostol Pedro ang unang Santo Papa? Basahin natin una ang question box, page 145 na isinulat ni Bertrand L. Conway. Lahat ng ating mga referensya na babasahin ay ating iliwat sa Pilipino para madali ninyong maintindihan. Okay? Ayon sa aklat ay sinulat ni Bertrand L. Conway, walang pahayag na mula sa Diyos na si San Pedro ay naging obispo ng Roma. Ipinahayag ng Konsilyo sa Vatikano bilang tuntunin ng pananampalataya na si San Pedro ay nabubuhay pa na nasiwa at nagpapasya sa katawan ng kanyang mga kahalili, ang mga obispo ng Roma. So, walang pahayag na mula sa Diyos na si San Pedro ay naging obispo ng Roma. Ayon naman sa History of Western Europe, Volume 1, page 49, na isinulat ni James Harvey Robinson, ang bagong tipan ay paulit-ulit na bumabanggit ng pamamalagi ni Pablo sa Roma, at ang tungkol kay Pedro ay ipinahihiwati. Ngunit nagkaroon lagi ng isang patuloy na umiiral na salit-saling sabi na tinanggap ng buong Iglesia Kristiyana na si Pedro ang naging unang obispo sa Roma. Samantalang walang hustong pagpapatunay ng kasaysayan tungkol sa paniniwalang ito. Lumalabas na ito ay nagsimulang tanggapin ng lahat kahit paano noon pang kalagitnaan ng ikalawang siglo. So, 2nd century pa, tinanggap ng mga tao na si Apostol Pedro ay unang Santo Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa aklat naman na tinatawag Why Millions Call Him Holy Father, Imprimatur Joseph Rather, Archbishop of St. Louis, page 1, open and close parenthesis 743. Christ never called Peter Pope. Hindi kailanman tinawag ni Kristo si Pedro na Papa. Ito pa, mula sa kanilang aklat o libro na Catholic Encyclopedia, Volume 12, Manual Obstat ni Remy Lapore, Imprimatur John Cardinal Farley, sa page 272, List of Popes, First St. Peter, date 67, question mark. Ikalawa, St. Lenos, 67 to 79, question mark. Ikatlo, St. Anacletus First, 79 to 90, question mark. At ayon pa
sa Catholic Dictionary edited by Donald Atwater, Nilobstat, Georgius D. Smith, Imprimatur e Moro Bernard, page 389. The number Pope St. Peter is not certain. There are 262 commonly enumerated. Some of these are uncertain and a dozen are definitely unknown. Sa Pilipino, ang bilang ng Papa mula kay San Pedro ay hindi tiyak. May 262 na karaniwang binabanggit. Ang ilan sa mga ito ay hindi tiyak at may 100 ang tiyak na hindi kilala. Tingnan ninyo, mula kay Pedro ay hindi tiyak. Din yung 262 na binanggit ay hindi rin tiyak o kilala. Ito pa sa aklat na Catholic Encyclopedia, Volume 12 pa rin, page 270. The title Pope or Papa was, as has been stated, at one time employed with far more latitude. In the East, it has always been used to designate simple priests. In the Western Church, however, it seems from the beginning to have been restricted to bishop. It was apparently in the 4th century that it began to become distinctive title of the Roman Pontiff. Ating Tagalogin. Ang katawagang Papa tulad ng sinasabi na ay ginagamit sa siyang pagkataon ng mahigit na malawak na kahulugan. Sa silangan, ito ay malimit na gamitin upang tumutukoy sa mga karaniwang pari. Sa iglesyang nasa kanluran, sa kabilang dako, waring sa simula, ito ay binansag sa mga obispo lamang. Lumilitaw na sa 4 na siglo, ito ay naging katanging katawagan sa Pontifici Romano. 4th century na tinawag sa Pontifici sa Romano. Tila ito'y ginamit ni Papa Sirisio, 394 AD. At ito'y maliwanag ginagamit pa rin sa ganitong pagkalugan ni Inodio ng Pavia, 473 AD, sa isang sulat kay Papa Simaco. Subalit maging sa kalaunan ng 7th siglo, tinawag ni San Gallo, 640 AD, si Desiderio ng Caros na Papa, ipinag-utos sa wakas ni Gregorio XVII na ito ay dapat ikapit sa makalili ni Pedro lamang. Nagsimula pala itong tinawag 4th century na. So, na-develop lang ito. Wala sa Biblia. So, the Catholic Encyclopedia, Volume 11, page 750. Sa salaysay ni Eusebio, ang 13 o 14 na taon ni Nero ang siyang binigay pagkamatay ni Pedro at Pablo, 67 to 68. Ayon naman sa aklat ng World's Great Events, Volume 2, page 163, ang ating alam tungkol sa kapapahan sa mga unang araw nito ay napakalabo at walang katiyakan. Si Pedro ang mangisda ng Galilea na ayon sa isinaysay ng salingga sabi na ipinako sa krus ng patiwarik humigit kumulang noong ika-66 AD ay ipinapahayag ng mga tagapagtanggol ng pamahalaan ng kapapahan. Ngunit walang anino ng tunay na kasaysayan bilang unang obispo ng Roma. Ngayon, sabi nila ang mga papa ang kahalili ni Kristo. Pero sinangayonan ba ng Biblia na ang mga papa at mga pari ay kahalili
ni Kristo. So kung basahin ninyo sa Hebrew City, Kapitulo 24 hanggang 25, ang pagkasaserdote ni Kristo ay hindi mapapalitan. Diba? Sabi nga nila, ang pagkasaserdote ni Kristo, kung may iba pang salin, pari. Pero hindi pala ito mapapalitan magpakailanman. Ba? So bakit si Kristo hindi mapapalitan? Ayon sa Hebreo 13:8, siyang hapon, ngayon at magpakailanman. So paano halili ang pare, ang papa? No? Ngayon, kung sa Pedro ang unang papa, ito ang magiging kalalabasan niya. Tanong sa mga CFD, kailan namatay sa Apostol Pedro at kailan naman unang ginamit ang terminong Santo Papa? Ikatlong tanong, nung buhay pa ba si Apostol Pedro, tinawag na siyang Papa? Okay. Base sa Catholic Encyclopedia, Volume 11, page 750, taong 67 to 16 AD, namatay si Apostol Pedro. Ngayon, kailan ikinapit ang terminong Papa o Santo Papa? Ayon pa rin sa Catholic Encyclopedia, Volume 12, page 270, noong ika-4 na siglo lamang. Tanong ko sa mga CFD, paano maging unang Papa si Apostol Pedro samantalang unang siglo pa nang siya'y mamatay? Sige nga, patunayan ninyo. Ano pa? Sa mga listahan sa naging Papa sa Iglesia Katolika, ay nagkaroon ng pag-alinlangan na si Apostol Pedro ang unang Papa. Bakit? Sapagkat ito ay may question mark. Kung ating basahin ang Catholic Encyclopedia, Volume 12, page 272, mula kay Apostol Pedro hanggang kang Anakleto, ay may question mark. St. Peter, 67, question mark. St. Linus, 67 to 79, question mark. St. Anakletos 1, 79 to 90, question mark. Sabi ng mga debensor Katoliko, hindi raw tiyak ay ang petsa ng pagkamatay ni Pedro. Yun daw ang question mark. Pero ang totoo, ang pinag-alinlanganan kaya may question mark ay hindi lamang ang petsa, kundi iyon mismong itinala nilang mga tao. At hindi lamang si Apostol Pedro ang itinala nila na Papa, bagamang hindi nila tiyak at hindi kilala, kundi marami pang iba. Ano ang katunayang hindi lamang si Apostol Pedro, kundi marami pa ang sinasabing Papa na hindi tiyak at hindi kilala? Basahin natin ang Catholic Dictionary, page 389. Hindi tiyak ang bilang at hindi kilala ang iba. Okay? So talagang hindi napatunayan maging sa sariling mga aklat ng Iglesia Katolika na si Apostol Pedro ang unang Santo Papa. Ito ang tanong ko sa mga Catholic Faith Defender. Patunayan ninyo na tinawag na si Apostol Pedro na Santo Papa nung siya'y buhay pa. At paano yun nangyari? Okay? So sana ay may natutunan kayo sa ating video. Uli, hindi ito paninira sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kundi ito'y pagbibigay lamang na impormasyon sa mga membro nito para inyong malaman ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Uli, huwag niyong kalimutang mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking munting channel, ang Pinoy Tik Tayo. Maraming salamat po.